Ang edukasyon sa pagpapakatao ay asignaturang napakahalaga upang gabayan kayo mga mag-aaral na magpasya at kumilos ng may pananagutan tungo sa kabutihan ng lahat. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Laila Tadlas, guro sa ikatlong baitang. May kasabihan tayo, madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Kaya, halina, samahan niyo akong tuklasin at pagyamanin ang mga magagandang katangian ng isang kabataang tulad mo. Narito ang mga inaasahang layunin na iyong matututuhan sa araling ito. Una, matutukoy mo ang iba't ibang pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Ikalawa, maipahahayag mo ang iba't ibang pamantayan o tuntunin ng mag-anak. At ang ikatlo, maipakikita mo ang iba't ibang pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Marahil ay mayroon ka ng kaalaman tungkol sa mga pamantayan o lituntunin ng iyong tahanan. Nagagawa mo bang sundin ang mga ito? Mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin, may ipakikilala ko sa inyo. Ang aking mga aktibong mag-aaral, ang magkaibigang Iya at Dabdab. Sila ang makakasama natin sa ating mga aralin. Iya at Dabdab, batiin muna ninyo ang inyong mga kamag-aral. Hello mga kamag-aral! Halika, samahan ninyo kaming tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, narito ang mga bagay na dapat ninyong ihanda habang nakikinig at nanonood. Lapis at papel. Handa na ba kayo? Halina't simulan natin sagutan ang unang gawain ng ating aralin. Mga bata, babasahin ko isa-isa ang sumusunod na pahayag at pipiliin ninyo ang letra ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para pumili ng tamang sagot. Handa na ba kayo, Iya at Dabdab? Opo, handa na po. Narito ang unang tanong. Napansin ng ina ni Noah na magulo ang kanyang mga damit. Ano ang nararapat niyang gawin upang makasunod sa lituntunin ng tahanan? Alin sa mga larawang ito ang tamang sagot? A, B, C, D. Tapos na ang oras! Ano ang iyong sagot? Dabdab? Letrang A po, ma'am. Tama! Ang sagot ay letrang A. Ikalawang tanong. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan o tuntunin ng mag-anak? A, B, C, D. Tapos na ang oras! Ano sa palagay mo ang tamang sagot? Iya? Letrang A po, ma'am. Mahusay!
bahay. Dadako na tayo sa ikatlong tanong. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan ng isang pamilya? A. Tanghali nang bumangon si Rachel dahil lagi siyang puyat. B. Padabog na sumusunod sa utos ng ina si Sir Vic. C. Kumuha ng pera sa pitaka ng ina si Sabine nang walang paalam. D. Magkasamang gumagawa ng mga gawaing bahay ang magkapatid na Luli at Manuel tuwing Sabado. Tapos na ang oras! Ano ang tamang sagot sa ikatlong tanong? Letrang D po, ma'am! Tama! Ika-apat na tanong. Oras na ng uwian at niyaya ni Kent ang mga kaibigan na maglaro sa internet shop. Sumama siya sa mga ito. Anong pamantayan sa tahanan ang kanyang nilabag? A. Pagising ng maaga. B. Pagtulog sa bahay. C. Pagiging magalang. D. Pag-uwi sa tamang oras. Tapos na ang oras! Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang D. Panghuling tanong. Paghingi ng pahintulot sa mga bagay na hindi iyo at nais gamitin. Ito ang isa sa mga tuntunin ng tahanan ni Naomi. Paano niya maisasabuhay ang pamantayang ito? A. Sinuot niya ang sapatos ng pinsan sa tuwing wala ito. B. Kinuha niya ang cellphone ng ama habang ito ay tulog. C. Ipinagpaalam niya sa ina ang paghiram ng sombrero nito. D. Ginamit niya ang bag ng kapatid nang walang paalam. Tapos na ang oras! Ano yung sagot sa tanong na ito? Iya at Dabdab? Letrang C po! Tama! Ilan ang iyong nakuhang puntos? Binabati kita kung nakakuha ka ng mataas at kung hindi naman, makinig kang mabuti sa mga susunod na gawain. Dabdab, yayain mo sila makisabay sa atin na tuklasin ang bagong aralin. Hali kayo, makinig tayo ng maigi para lalo nating maunawaan ang paksang ating tatalakayin. Alam mo ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alituntunin o pamantayan sa isang tahanan? Nararapat lamang na sundin ang mga pamantayan o alituntunin upang magkaroon ng maayos na ugnayan ang bawat kasapi ng tahanan. Natatandaan mo pa ba ang mga natutuhan mo sa ikalawang baitang na may kinalaman sa mga pamantayan o alituntunin? Maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng mga ito? Ano nga ba ang pamantayan o alituntunin? Ito ay mga batas o prinsipyo na ipinatutupad sa tahanan, paaralan o ating komunidad. Ito ay nararapat na sundin upang magkaroon ng maayos na ugnayan ang bawat kasapi. Dahil sa mga pamantayan o alituntunin ay napapaunlad ang ating pagkatao. Ang pagsunod sa mga pamantayan o alituntunin
tuntunin sa ating tahanan ay nagpapakita ng respeto o paggalang sa ating mga magulang. Narito ang ilan sa mga larawan na nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan o tuntunin sa isang tahanan. Pagtulong sa gawaing bahay. Pag-aayos ng mga damit. Pakikinig at pagtanggap ng payo. At pagmamano. Ngayon mga bata, maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng pamantayan o alituntunin sa inyong tahanan? Maaari ka bang magbigay ng isa? Dab-dab. Magiging matapat po. Tama! Ikaw naman, Iya. Ang paggamit po ng po at opo. Magaling! Ako'y natutuwa dahil unti-unti na kayong nagkakaroon ng kaalaman sa ating aralin. 3 palakpak nga para sa inyong sarili. Upang higit na mahasa ang iyong natutuhan sa tekstong binasa, halika, subukan ninyo ang pagsasanay na ito. Mga bata, narito ang panuto sa iyong unang gawain. Suriin ang bawat larawan na nasa ibaba. Lagyan ng check ang iyong sagot kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan o alituntunin ng tahanan at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa papel. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ika-4 na larawan. Ika-5 larawan. Mayroon kang 2 minuto sa pagsagot ng gawain ito. Handa ka na ba? Dab-dab at Iya, handa na rin ba kayo? Opo. Maaari na magsimula. Tapos na ang oras! Ating alamin kung ano ang mga tamang sagot. Dab-dab, ano ang iyong sagot sa unang bilang at bakit? Check po, ma'am. Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang bata ay tumutulong sa nanay habang ito ay nagluluto. Tama ang iyong sagot. Ikaw, Iya, ano ang iyong sagot para sa ikalawang bilang? At bakit? Check din po, ma'am. Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang anak ay tumutulong sa nanay sa pagliligpit ng damit. Mahusay! Tama rin ang iyong sagot. Ano naman kaya ang sagot para sa ikatlong bilang? Dab-dab? Ma'am, yung pangatlong sagot po ay X dahil ang ipinakitang larawan ay nakasimangot ang bata dahil sa maghuhugas siya ng mga pinggan. Mahusay! Tama rin ang iyong sagot. Ano naman kaya ang sagot para sa ika-4 na bilang? Iya? Ma'am, yung ika-4 na sagot po ay X. Dahil ayaw ng bata kumain ng mga prutas. Ang gusto niya ay puro candy o matatamis lamang. Tama! At para sa ika-5 bilang, Dab-dab? X po ang sagot, ma'am.
dahil ipinakikita sa mga larawan na ang bata ay hindi marunong maglinis ng mga kalat kung kaya't nagagalit ang kanyang ina. Mahusay! Ngayon, bilangin mo na ang iyong nakuhang puntos. Ilan ang nakuha mong puntos? Dabdab at iya, ilan ang inyong naging puntos? Mahusay! Kung nakakuha ka ng mataas na puntos sa ating gawain. Kung hindi naman, ayos lang yan. May mga susunod pang gawain para ikaw ay makabawi. Ako'y lubos na nagagalak dahil madali mong nasagutan ang mga gawain sa itaas. Upang higit na malinang ang iyong kaalaman, halika, lalo nating pagyamanin ang ating kaalaman sa pagsagot sa panibagong gawain. Handa ka na ba? Narito ang panuto. Suriin ang mga larawan na nasa ibaba. Isulat kung ano ang pamantayan o alituntunin ng pamilya ang ipinakikita. Mayroon ka lamang 3 minuto upang sagutin ang gawain ito. Narito ang unang larawan. Anong pamantayan o alituntunin ang ipinakikita? Ang pamantayan o alituntunin na ipinakikita ay pagbabahagi ng laruan. Narito ang ikalawang larawan. Anong pamantayan o alituntunin ang ipinakikita? Ang pamantayan o alituntunin na ipinakikita ay pakikinig o pagtanggap sa payo ng magulang o nakatatanda. Narito ang ikatlong larawan. Anong pamantayan o alituntunin ang ipinakikita? Ang pamantayan o alituntunin na ipinakikita ay pagliligpit ng damit o gamit. Narito ang ika-4 na larawan. Anong pamantayan o alituntunin ang ipinakikita? Ang pamantayan o alituntunin na ipinakikita ay pagtulong sa gawaing bahay. Narito ang ika-5 larawan. Anong pamantayan o alituntunin ang ipinakikita? Ang pamantayan o alituntunin na ipinakikita ay pagmamano. Ngayon, maaari ko bang malaman kung ilan ang iyong puntos? Mahusay! Kung nakuha mo lahat ang tamang sagot sa ating gawain. Kung hindi naman, huwag malulungkot dahil maaari mo itong panoorin muli upang lubos na maunawaan. Ngayon, ating basahin ang nabuong kaisipan sa ating aralin. Ang pamantayan o alituntunin ay mga batas o prinsipyo na ipinatutupad sa tahanan, paaralan o ating komunidad. Ito ay nararapat na sundin upang magkaroon ng maayos na ugnayan ang bawat kasapi. Upang masukat ang antas ng iyong kaalaman, sagutin ang tayahin.
Ihanda ang iyong sarili sa pagsagot ng gawain ito. Basahin ang mga tanong at isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Mayroon ka lamang 3 minuto upang gawin ito. Narito ang unang tanong. Alin sa sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan o tuntunin ng mag-anak? A, B, C, D. Ikalawang tanong. Paghingi na paintulot sa mga bagay na hindi iyo na nais gamitin. Ito ang isa sa mga alituntunin sa tahanan ni Naomi. Paano niya maisasabuhay ang pamantayang ito? A, sinusuot niya ang sapatos ng pinsan sa tuwing wala ito. B, kinuha niya ang cellphone ng ama habang ito ay tulog. C, ipinagpaalam niya sa ina ang paghiram ng sombrero nito. D, ginamit niya ang bag ng kapatid nang walang paalam. Dadako na tayo sa ikatlong bilang. Napansin ng ina ni Naomi na magulo ang kanyang mga damit. Alin sa mga larawang ito ang nararapat niyang gawin upang makasunod sa alituntunin ng tahanan? A, B, C, D. Ika-4 na tanong ay, alin sa sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng pagsunod sa pamantayan ng isang pamilya? A, laging huling bumangon si Rachel dahil sa puyat siya. B, padabog na sumusunod sa utos ng ina si Sir Vic. C, kumuha ng pera sa pitaka ng ina si Sabine nang walang paalam. D, magkasamang gumagawa ng mga gawaing bahay ang magkapatid na Loli at Manuel tuwing Sabado. Ang panghuling tanong. Oras na ng uwian at niyaya si Kent na mga kaibigan na maglaro muna sa internet shop. Sumama siya sa mga ito. Anong pamantayan sa tahanan ang kanyang nilabag? A, pagising ng maaga. B, pagtulog sa bahay. C, pagiging magalang. D, pag-uwi sa tamang oras. Tapos na ang oras! Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang A. Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang bata ay tumutulong sa gawaing bahay. Ang tamang sagot sa ikalawang tanong ay C. Ipinagpapaalam niya sa ina ang paghiram ng sombrero nito. Ang pagpapaalam sa may-ari bago hiramin o kunin ang isang bagay ay tanda ng paggalang. Ang tamang sagot sa ikatlong tanong ay A. Pagliligpit o pag-aayos ng gamit. Nararapat lamang na maging maayos sa mga gamit sa ating tahanan.
Kung kaya't ito ay isang alituntunin o pamantayan na nararapat sundin ni numan. Ang tamang sagot sa ika-4 na tanong ay letrang D. Magkasamang gumagawa ng mga gawaing bahay ang magkapatid na Luli at Manuel tuwing Sabado. Ang tamang sagot sa ika-5 tanong ay letrang D. Pag-uwi sa tamang oras. Ang pag-uwi sa tamang oras pagkatapos ng klase ay isang panuntunan o pamantayan na ipinatutupad sa tahanan. Ngayon ay bilangin mo kung ilang tamang sagot ang iyong nakuha. Ilan ang iyong naging puntos? Mahusay! Nakuha mo lahat ang tamang sagot. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutin ang tanong. Isulat ang sagot sa malinis na papel at ipasa sa guro pagkuha ng susunod na video ng inyong aralin. Narito ang panuto. Magbigay ng 5 paraan kung paano pangangalagaan ang isang miyembro ng pamilya kung siya ay nagkasakit o nagkaroon ng karamdaman. Para sa batayan ng pagbibigay marka sa inyong takdang aralin, ay narito ang rubric. Maraming salamat Baitang Tatlo sa pagsama sa akin sa isang linggong pag-aaral. Inaasahan ko na susundin mo ang mga pamantayan o alituntuning ipinatutupad ng iyong mga magulang sa iyong tahanan. Sa muli, ako si Teacher Laila, ang inyong teacher buddy na nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, ang batang busog sa pangaral ay lalaking marangal. Malayo sa pagiging hangal, dala ay magandang asal. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating pag-aaral dito lamang sa Puerto Princesa, Depa Dream TV. Paalam!